you, Lord. Nanawalan ka na. Okay, tayo po ay nasa panghuling topic na growth and transformation. Growth and transformation. Yung pong paglago at pagbabago ng anyo ng tao. Yan. Pagbabago ng anyo. Okay? Buksan niyo po yung Bible in John chapter 15. John chapter 15, from verse 1 to the following verses. Nakuha niyo na po? Para rin kayong sumusunod sa panahon ng pagsagot. Nakuha niyo na po? Yun. Para pag yung pagtagulan kasi. John chapter 15 from verse 1 and following. And it says, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If anyone does not remain in me, he is like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given to you. My dear brothers and sisters, the gospel of the Lord Jesus Christ. Praise you, Lord. Palakpakan natin ang Diyos. Sumayaw tayo ay new creation.
Bakit ba kailangan natin magkaroon ng growth? Ha? Bakit ba tayo kailangan magkaroon ng growth? Para magkaroon ng transformation. Kasi, pag hindi tayo nagkakaroon ng growth, hindi nagkakaroon ng pagbabago. Yung ating buhay. Kaya mahalaga po, nagkakaroon ng growth, kasunod ng growth ay nagkakaroon ng transformation. Nagbabago. Iba po yung new life because life is spirit within our heart. Nung tanggapin natin si Kristo sa ating buhay, sabi ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So si Kristo yung ating buhay, tinanggap natin, nagkaroon tayo ng buhay. That is new life. And that new life is spirit. Life is spirit. So dati masamang espiritu yung buhay natin eh. Dahil makasalanan lahat tayo. Pero tanggapin natin si Kristo, yun yung bagong buhay. Life in Christ. So, pag tayo may bagong buhay, nagkakaroon na tayo dapat ng pagbabago. So, kailangan lumago yung inihasik niyo sa ating puso. Dahil si Kristo yung salita ng Diyos, so kailangan lumago yun. Habang lumalago, nagkakaroon po ng transformation. Ang transformation yung ginagawa nating panlabas. Halimbawa, yung ugali natin ay iba, yung ating mga ginagawa, iba na, hindi tulad ng dati na ating mga ginagawa. Yung po ang transformation. Pag-itsura ng ating mukha, naiiba yung aura ng mukha natin, naiiba. Yung dati laging parang nakasimangot ka lagi, ngayon laging always joyful ang mukha natin. Bakit? Yung aura, yung manifestation ng light within us ay nakikita na sa ating mga mukha. That is transformation. Nag-illuminate. Nakikita na nangingibabaw sa atin ang Diyos. Amen po ba? Amen. So, growth and transformation, to have this, mga kapatid, ay kailangan po yung paglago ng salita ng Diyos. Binibigyan din sa New Testament, the need for believer to have growth and transformation is to remain in Christ. Sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. Sabi nito sa ating binasa, sabi nito, I am the true vine and my Father is the gardener. Sabi sa verse 4, remain in me and I will remain in you. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. O isipin mo, analyze that verse. Pag ikaw ay nanatili sa Panginoon, ang Panginoon ay mananatili sa iyo. Pag hindi ka nanatili sa Panginoon, hindi ka rin niya aasikasuhin. Maaring hindi ka pero ano yung grace niya, pero yung mismong amazing and sabi nga natin ay siksik-liglig na biyaga, yun ay para doon sa mga faithful believers. Amen ba? Amen. So, yun po ang napakahalaga. The reality of this close personal relationship with Jesus Christ, yung pong personal relationship with Christ, yung ibig sabihin na manatili kayo sa akin, is your perfect relationship. Close personal relationship with Christ. Ito po ay ini-express ng Bible sa pamamagitan po ng pagsunod, obedience to the Word, at yung po'y napakahalaga for our growth and transformation. Yung pagsunod sa kanyang mga salita. Kaya sabi niya, doon sa ating binasa rito, sabi niya rito ay, if you remain in me and my words, sa verse 7, remain in you. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, pananatilihin yung salita ng Diyos sa puso natin. Sabi ng Panginoon, ask whatever you wish. Hingin nyo na ang inyong maibigan. Prayer request and wish magkaiba.
Yung inyong prayer request nakasulat. Yun yung gagawin natin by next week, di ba? No? Next Wednesday. Yun. Gagawa kayo ng tatlong prayer request, tatlong wish. Mamaya na lang yung announcement. So, whatever you wish, sabi ng Panginoon, ask whatever you wish, and it will be given to you. Paano mangyayari daw yun? Kung mananatili tayo kay Kristo at mananatili yung salita ng Diyos sa puso natin, sabi ng Panginoon, hingin nyo na ang inyong maibigan at ibibigay ito sa inyo. Naiintindihan niyo ba? Ang susi nun ay pananatili kay Kristo at yung salita ng Diyos ay manatili sa atin. So yung pag-ibig sabihin ng sa growth and transformation. So Jesus Christ, sinabi po ni Kristo sa kanyang mga alagad na manatili sa Kanya. Pero yung sinabi sa verse 9. Sabi nito sa verse 9, as the Father has loved me, so I have loved you. Now, remain in my love. Hindi lang sa salita ng Diyos, hindi lang yung salita ng Diyos, kundi maging yung pag-ibig ng Diyos ay manatili sa ating puso. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya ano lang sabi ng Bible? Sabi ko sa Matthew chapter 24, Matthew chapter 24 verse 10 to 3. Tandaan niyo po ito, sabi ng Bible, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Ano po ba ibig sabihin ng tatalikod? Magbabackslide, in-English mo na rin. Ano ba ibig sabihin ng tatalikod? Ha? Aalis. Aalis ka sa pananampalataya ng Panginoon, yung dapat paniwalaan na totoo, hindi mo na paniniwalaan. Yung aral ng Panginoon, hindi mo na paniniwalaan. So yun yung sabi dito ng Bible, Mateo 24 verse 10 to 13, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuo sa isa't isa, ipagkakanulo ng isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at iniligaw nila ang marami. Ang kasamaan lalaganap ang pagmanlalangit, ang pag-ibig ng marami, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen. Yun. Ilan isa lang yung tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yun yung mananatili kay Kristo, yung remain in me, sabi ng Panginoon. If you remain in me, and my words remain in you. So, yun yung mananatiling tapat ang ibig sabihin. Hindi ka mawawala. Hindi mo mapaniwalain ang aral ng Panginoon. Hindi mo mapaniwalain ang mga salita ng Diyos. Sa halip, ang mga salita ng Diyos ay iyong isa sa buhay araw-araw upang ito ay magkaroon ng panibagong sigla sa buhay mo. Amen? Amen! Kaya sabi nun, maraming nililitaw at magliligaw sa atin. So, tinutuloy po dito, tandaan natin na ang Panginoon nagtatag ng kanyang simbahan noong unang siglo, 33 AD. So, ang tinutuloy yung nauna, hindi yung ngayon, yung nauna. So, ibig sabihin ng Panginoon, nagsasalita noon pa ang Panginoon sa unang siglo, at ang sabi niya yung manatili doon. So, kahit na mayroong mga lumitaw ngayon na mga nag-aaya sa inyo, hindi dapat tayong mawawala sa iniaral ng Panginoon. Sa halip ay manatili tayo sa aral nito ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan nun, ikaw ay lalago at ikaw ay magkakaroon ng pagbabagong anyo. Kapag ikaw ay nagpalipat-lipat, ang namamaniya doon, yung puot.
O, di na mo, maraming mga dating Katoliko na wala, kinapupuutan na niya itong simbahan ito. Kinapupuutan nila. Saan man sila napuntang mga sektang ikinayo ng tao, napupuot na sila sa atin. At sinasabihan tayo mga demonyo. O, diba? Oo, mga demonyo. Di sabi rito, maliwanag ang sinasabi ng Bible, marami ang kasama ay nalaganan, ano pa manlalamig ang pag-ibig ng marami. Manlalamig ang pag-ibig. Nawawala yung pag-ibig nila sa atin. Sa mga Katoliko. Kaya sila ayaw nang makihalubilo sa atin. Kasi ang kanilang inaaral ay taliwas sa aral ni Jesus. Sabi ng maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuo sa isa't isa. Kaya makita niyo po, pag nakausap niyo yung hindi mo kapwa Katoliko, iba yung sasabihin sa atin. Puot. Ang inaaral nila ay mamuhi. Umalis ka. Yun ang ano. So, deception. Because the word of the devil is very deceptive po, mga kapatid. Nandiling lang. Pero ang sabi ng Panginoon dito sa ating binabasa, subalit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sino gustong maligtas? Manatiling ang tapat sa akin. Amen. Hindi yung nakakita. Alam mo, sa totoo lang, nakakawa ako sa mga iniligaw ng diablo. Kasi kaya ang tao naliligaw dahil sa kanilang kapangpangan sa salita ng Diyos. Alam mo, kung ang lahat ng tao lang magbabasa ng Biblia, mauunawaan nila yung truth. Mauunawaan nila. Di ba tayo, noon hindi tayo nagbabasa ng Bible kasi di naman natin mauunawaan kung dahil ang translation niyan, Latin at saka Griego, yung original version. Hebreo pa. Kaya hindi natin maunawaan. Kaya yung sinasabi ng iba, pinagbawal daw sa ating Katoliko. Hindi po. Kaya po, pinabawal na ito sa atin kasi hindi natin maunawaan. Kailangan na tayo mag-i-interpret para sa atin yan, para maunawaan natin. Kasi kung tayo magpapasa, hindi naman natin maunawaan, baka tayo lalo mahigaw. Eh ngayon, may translation na naunawaan natin. Basahin niyo po, huwag agad kayong pag sinabi ng isang tao, sasabihin agad niyo, oo nga. Nagiging kayong kalabaw. Oo nga kayo, unti-unti, ginatalian at unti-unti, hinahatak palabas. Pag nasa labas na kayo, mamumuhi na kayo sa pinanggalingan niyo. Subalit sabi ng Panginoon, ang mananatiling tapat niya hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen! Kaya sabi ng Panginoon, Hosea chapter 4 verse 6, sa Hosea, ang ating bayan niya ay napapahama dahil sa kanilang pamamayan. So, bakit po naging mamang? Walang growth. Kailangan mo magkaroon tayo ng growth in faith. Growth in His Word. Lumago tayo dapat sa salita ng Diyos. Dahil pag hindi po tayo malagaw sa salita ng Diyos, pwede kang mailigaw. Pwede kang mawala sa tunay at tumpak na aral ni Kristo. Subalit kung ito'y matututunan mo at ito'y iyong isa sa puso, mananatili ka na tapat. Kahit anong pagsubok ang dumating sa buhay mo, ay mananatili kang tapat sa kanyang mga salita. Amen! Kaya sabi ng Panginoon, remember the New Testament writers, exhort believers to abide in Christ. Yung manatili tayo, it is the requirement in growth and transformation. Ang kailangan para tayo lumago at magbagong anyo ay ang pananatili. O nga naman, isipin mo nga naman, halimbawa, ipagpalagay natin, ikaw ay
lover of plants. Halaman. Ha? Pagkatapos ay, itinanim mo yung halaman mo. Maya-maya, di mo nagustuhan yung lugar na yun, inilipat mo sa isang paso. Maya-maya, after na ilang buwan, lilipat mo na naman sa ilang paso. Ilang beses na lilipat-lipat. Ha? Sabi na kakulipat, kalilipat mo yung paso mo, namatay ang halaman. Ganon ang tao na hindi nananatiling tapat sa aral ni Kristo. Palipat, deceive na siya. Na-deceive na ang kanyang isipan. Ha? Kaya kayo ay na-deceive na po. Ha? Dahil ang deception po, ang ginagawa ng demonyo, ha? Nililing lang tayo. So pag ikaw po'y deceive na, ha? Magulo na yung isip mo. Hindi mo naman iisipan na, tama talaga, kaya talaga ang totoo. Lito-lito ka na. Lito-lito ka na. Dahil yun ang word of the devil. Remember that chapter 10 verse 7. Ang gawa ng demonyo magnakaw, magwasak sa bahay. Wasakin yung tunay na tinayo ni Kristo more than 2,000 years ago. Pero ang makakaw ng Panginoon, hindi makapanatay ang demonyo sa simbahan tinayo niya. Isipin mo, kung kapipinin ng tao, bakit dumating sa mahigit 2,000 taon? Bakit? Dahil ang Diyos kasama natin. Amen! Sabi ng Bible, mahal ko yung pananatili kay Kristo. And remember, the word is Jesus. Sabi ng John 1:1, sa pasimula pinaro ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Yun ay si Kristo, sabi ng John 1:14, nagkakawan tao siya, nakipamayan sa atin. So pag sinabing remain in His Word, it means remain in Christ. And if you remain in Christ, it means remain in His Word. And if you remain in His Word, it means remain in Christ. And if you remain in Christ, remain in Word. Ulit-ulit. Hallelujah. Kaya sabi ng Colossians chapter 2 verse 6. Colossians chapter 2 verse 6. Yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo. Tinanggap niya bang Panginoon si Kristo? So sabi, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo, mabuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Mabuhay tayo ng paraang karapat-dapat. Anong pamumuhay na karapat-dapat? Yung ayon sa tinuturo niya. Yung ayon sa salita ng Diyos. Hindi yung pamumuhay na hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya kailangan po, ang ating, sabi nga doon sa awitin, thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. O, yun po ang iwanan na, minantawa ko sa ating daanan. So, pag namumuhay tayo ayon sa salita ng Diyos, tumpak ang pamumuhay mo, nasa liwanag ka ni Kristo. Ang hina. Colossians 3, verse 1 to 3. Sabi ng Colossians chapter 3, verse 1 to 3, binuhay kayo muli kasama ni Kristo. Bakit sinabi binuhay muli tayo? Sapagkat tayo dati makapatay dahil sa kasalanan. Dahil ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero dahil tinanggap natin si Kristo doon sa ating mga topic sa Life in the Spirit Seminar, tayo'y muling nabuhay. Ha? At dahil tayo muling nabuhay, spiritually dead tayo. Ha? Ngayon ay tayo nabuhay spiritually dahil sa kanyang espiritu. So sabi niya, mga kapatid, binuhay kayo muli kasama ni Kristo, kaya pag sumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit. Pag sumakita niyo ang mga bagay na nasa langit, na pinarunoonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. O, si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos. Sino yung Diyos? Ang Ama tinutukoy. O, hindi may ama at may anak.
ang anak nasa kanan, ang ama nakaupo sa trono ng Diyos. Naunawaan niyo po yun? Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit. So dapat ang naman ang ating mga isipan lagi, bagay na panlangit. Hindi yung nasa isip natin, saan kaya makapangutang? Hallelujah. Ang laman ang isipan lagi, saan kaya makapangutang? Kaya kanisan hindi na makauwi-uwi ng Pilipinas dahil hindi na makabalik ng Pilipinas dahil sa utang. Kaya, saan na utang ang isipin natin? Isa-isip daw natin ang mga bagay na panlangit. Hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo. At ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Kasama ni Kristo tayo. Kaya po, ang lagi isipin nyo, mga bagay na panlangit. Natanggal kayo, nawala kayo ng ito, pero isipin kung ano. Isipin nyo ang Panginoon, mga bagay na panlangit sa spiritual. Pag ano na nasa isip nyo, hindi ka pa humihingi, nandiyan na ang iyong bagay sityo. Amen po ba? Yun ang nais ng Panginoon. So, in growth and transformation, it is very important. About abiding in Christ. Napakalaga yung pananatili kay Kristo. So, pag sinabi mo sa turo ng Panginoon, kasi maaaring narinig mo ang turo ni Kristo, pero hindi mo naman ito pinangahawakan o sinasabuhay. Di ba? Marami na tayo narinig na aral, pero minsan hindi naman natin ginagawa. Pag sinabi magpatawad, pero minsan hindi pa nagpapatawad. Pero aral ng Panginoon at pinakamatinding aral ni Kristo sa growth and transformation ay yung sabi ng Panginoon, ibigin ang kaaway. Diba? Ang hirap yata yun. Wala ba sisiraan ka na, pinupost ka sa Facebook at pero sisiraan ka tapos iibigin mo pa yun. How can you do that? Paano yun? Nasabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin. If you remain in me, at sinabi, remain in me, remain in His word, in His teaching, sa kanyang salita. Pag sinabi ng Panginoon yun, kung nais mo manatili sa Kanya, upang anumang hingin niyo sa Kanya, ibibigay niya. Ang hirap ano, di ba? Ang hirap! Yung ibigay yung kaaway. Pero sabi ng Panginoon, mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon, mahirap nga yun. Sabi ng Panginoon sa verse 5, I am the vine, you are the branches. If a man remain in me and I in him, he will be much fruit. Apart from me, you can do nothing. At ito nga palang mahirap yun. Hindi mo nga magagawa kung hiwalay ka sa Panginoon. Pero kung ikaw ay nananatili kay Kristo, walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Di ba? Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa Diyos. Di ba? Dahil si Kristo ang gagawa ng para sa akin. Amen! Amen! So, abiding in Christ depends upon the holding on His teaching. Sabi ng 1 John 2. 1 John chapter 2, verse 24. Baka ingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo. Narinig ninyo sa simula pa. Sabi ng mga apostol, sulat ni Apostol Juan, sabi niya, baka ingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo. Bakit narinig? Bakit hindi nabasa? Kasi hindi pa na nasusulat.
Yun ang tinatawag, yung narinig natin sa mga apostol, narinig nila kay Kristo noon, hindi pa nasusulat, ang tawag doon ay divine tradition. Iba naman yung human tradition, masama yung human tradition. Pag sinabing capital T, divine tradition. Yan yung mga ibang sekta, binabatikos tayo dyan, hindi naman nila nalalaman kung anong ibig sabihin nun. Dalawa po ang tradisyon. Yung tradisyon kung pinatay ko sa Bible, yung po yung human tradition. Pero yung divine tradition, pag sinabing tradition, mga turot, mga aral na nagpasalin-salin sa bibig ng mga apostol, narinig sa pinagmulan, kanino? Kay Jesus. At hindi pa nasulat. Kasi po ang New Testament Bible, bago nasulat ang first letter ng 1 Thessalonians ay after more than 20 years. O, sa loob ng 20 taong mahigit, anong kanilang ginamit na pagtuturo? Yung mga narinig. Tradisyon ang ginamit nila. Yung mga narinig nila kay Jesus, tinandaan nila yun. Because they were remain in the teaching of the Lord. The apostles remain in the word of Jesus. They will remain in Jesus Christ because they will remain in the word of the Lord Jesus Christ, proceeded in the mouth of the Lord of our Lord Jesus Christ. Nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol na narinig nila sa Panginoon. Ang tawag ko na yung tradisyon. Pag human tradition, mga aral ng matatanda walang pinagdaan. Ano yun? Bawal daw isukat yung pangkasal. Pag hindi daw pag sinukat mo, hindi matutuloy yung kasal. Bawal daw magwalis kapag hapon na, mawawala ang swerte. Bawal daw mag-release ng pera kapag gabi. Bakit? Malas daw. Marami. Human tradition yun. Ibig sabihin, hindi tama yun. Yun naiisip lang ng tao at ang isip lang. Pero yung divine tradition, galing kay Jesus. That is the word of God proceeded from the mouth of Jesus Christ. Yung mga pumalakpak ngayon, nananatili kay Jesus. Ninyo sa simula pa, kung gawin niyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Yun daw narinig ay pag sinagawa mo, mananatili ka sa ama at sa anak. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Yun yung sinabi sa 1 John 2 verse 24. So how do we follow this teaching of our Lord Jesus Christ? As abiding in Christ for our growth and transformation. Number one, kung paano? Una, ang una po, it depends on obedience to Him. Depende ang paglago ng tao sa pagsunod sa aral ni Kristo. Kung hindi mo susundin ang aral ni Kristo, hindi ka lalago at hindi ka makapamumungan. Kaya, ang tao depende sa kanilang pagtanggap sa aral. Kaya may nahuhuling nauuna at may nauunang nahuhuli sapagkat depende yun sa pagtanggap sa aral ng Panginoon. Kung ikaw ay nahuli at ikaw na may laging nakikinig, nag-take fruit pa at sinasabuhay mo ang salita ng Diyos, hindi magtatagal, higit na hindi ka sa bunga sapagkat hindi ka mamumanga. Sa halip mamunga ka. Ay, pero kung hindi na nga nakikinig, ang ingay-ingay pa. Hindi na nga nakikinig mo. Paglabas, nakalimutan lahat ang ko. Ay, di ba? Pinasabi ng Panginoon sa parable of the sower, may mga nakikinig na salita ng Diyos. Pero pag nakalipas sabi ng tinuka ng ibon, may nahasikan niya sa bakuhan, natuyo, nung tumilit ang araw. Mayroon na niya nahasik doon sa buhangin. Iba-iba. Pero sabi ng Panginoon, mapalad yung mga nahasik sa matabang lupa at namunga, may 10, may 20. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon.
yung puso natin ay maging receptive. Laging tumatanggap. At pag lagi natin tinatanggap ang salita ng Diyos, try to live it. Isabuhay yan. At pag yan ay sinabuhay mo, siya bukas makalawa ang tanging bungang araw mo. Pag-ibig sa Jesus. Maging ikaw fruitful. Mapunga. Ha? Hindi yung ako. Mapunga. Maraming mga tao mapunga ang ala. Pagkatao mapunga ang ala, sabi nga, kapag daw ang tubig ay malakas-gas na babaw. Pero pag ang tubig ay mahina o banayan, malalim. Malalim. Ganun yun. Kaya doon sa parte ng, ano yung lugar daw ng Bermuda, nakita ko sa ano, kaya tinawag na Satan, ano yan, dagat mo sa panas. Kaya ang dami palang lumulbog na barko doon, pati aeroplano, pag napatapat doon, ay nakikit. Baka pa ako doon napunta yung ano mo. Aeroplano na lang. Malinis siya. Pinapanood ko yung mga nakakatakot na ano doon sa YouTube na ano, kasi yung mga sign of the end times, yung sa talas bumulusok sa kakilaliman, sa dagat yun. Di ba yung hulog ng Diyos? Bumulusok sa kakilaliman, sa dagat ng dagat yun. Yung pala ng Diyos, napakita. Sa Bermuda, ang marapit sa Japan yung makita sa mga po. Di ba? Kaya ang dami pala ng ano, based on history. Sa mula sa pool, nung unang-una pa, ang dami lumulubog na barko. Pati aeroplano. Bakit? The sign of the times na totoo ang demonyo ay pinaksak sa lupa. Pero, huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Ang aking kawan, sabi niya, iingatan ko, sapagkat kung mananatili kayong tapat hanggang wakas. Magsasama ang lahat ng demonyo! Hindi kayo kaano! Amen! Magsama-sama lahat ng kapon sa panas, demonyo yun. Mga demonyo. Alam mo, pag sinabing demonyo, marami. Pag Satanas, kasalanan yun. Si Satan, yung pinaka-leader nila, yung pinaka-Diyos nila. Si Lucifer. Pero yung mga demonyo, the fallen angels, 1/3 of all angels from heaven, sabi ng Bible, ibinaksak. At yun ang mga naging demonyo. Yun. Yung iba naman, dahil hindi alam yun, pinagpupulot. Kaya sa alit na lumago, ang pananampalataya, ayun, na yun ang nabuhay sa kanila. Kaya may galit, uot, nakita po sa mga doon. Yan, dahil yung demonyo, pinulot mo. Pero if you remain in me, sabi ng Panginoon, kung mananatili kayo sa akin, yung araw ng Kristo, ha? Hindi niyo pupulutin, bakit? You know the truth, and the truth will set you free. Sabi ng Panginoon sa John 8:31-32, kung patuloy niya kayong susunod sa aking aral, tunay na kayong mga alagad ko, so may tunay na alagad sa Kristo, yung totoong sumusunod sa aral niyang totoo, hindi fake na aral. Hindi other gospel. Sabi ng Galatians chapter 1, may other gospel. Papabuhin nila ang aral ni Kristo. Papalitan nila. Ha? Kaya pati ang aral ni Kristo, si Kristo nagpakilala sa Diyos, ginagawa nilang tao lamang. O ba ganyan tingin ko sa akin? Diba sabi ng Philippians chapter 2, ha? Na bagaman si Diyos, kung Diyos siya, pinagpumili. Bakit to save mankind? Sabi niya, hindi siya nagpumili. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Hindi tulad niya ng damit na upang tinaligan, mawawala na sa akin. Hindi gano'n. Ibig sabihin, hindi niya doon ibinuhon ang kanyang pagiging, yung nature niya as God, hindi yun ang kanyang pinutukan. Sa halip ang pinutukan niya, yung utos ng Ama sa kanya, na maging katawang tao siya. Para ang tao ay iligtas, para tayo maligtas sa lahat, at para tayo tumanggap sa kanya. Ay, kung ang Panginoon Sumitra, bumaba na Diyos, ang Diyos. Matatakot siguro tayo lang. Dahil ang pagkakilala ng tao sa Diyos, talagang malaki nakakatakot. Dahil sa Diyos, nalagyan
Susunod, being obedient to remain in the Father, manatili siya yung pagiging tapat. So nanatili siya. Kaya sabi doon sa Philippians chapter 2, dahil doon siya binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Ha? Ano pa ang niya ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod sa Kanya. Pusipin mo, ano ba ang ibig sabihin ng maninikluhod? Pagsamba, ay sino ba ang sinasamba? Diyos! Eh kung si Cristo nagsabi nun, maninikluhod sa Kanya. Ay di, si Cristo ay Diyos. Maninikluhod at ang sabi niya, at ang mga labing magsasabing, siya ang Panginoon at Diyos. And every shall bow. Every ground confess that Jesus. Oh, di ba? O isipin mo, dati naman pala ang panahon, on the last days, lahat ng tao, sabi niya, na ang lahat ng tao nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod sa Kanya, pakikisahin lang, bakit lilipat-lipat ka kung saan-saan? Eh, pagdating naman ang panahon, ay pakikisahin ng Diyos, kay Kristo lahat. O, alam ang pabulaan natin yung nasa Philippians 2. O, basahin ko sa ito. Uy, maniwala ka. Sabihin niyo, bro. Kailangan lumago kayo para hindi kayo maliligaw. Ha? Para hindi kayo maliligaw. Diablo na nakalaganap sa mundo, sabi ng Bible. Ang mundong ito, ay ang may hawak kay Satanas. Lahat tayo hindi taga-mundo. Tayo lahat taga-langit. Maniwala kayo, sabi nito, we are not citizen in this world. We are citizen in heaven. Nagpapalagi tayo. We are not permanent in this world. Tayo, hindi kayo taga-lupa. Taga-langit tayo lahat. Eh, paano ba? Sabi ng kanyang salita, kung paano si Kristo ay muling nabuhay, ganun din ang lahat ng nananalig sa Kanya. Silang lahat ay muling bubuhayin sa huling araw. Ba't yan ang tingin mo sa ating kapatid? Ito po yun, Philippians chapter 2. Verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ang taong lumalago at nagbabagong anyo ang nagiging ugali tulad ng Jesus. Isabi niya, si Kristo, anong nangyari? Verse 6. Who being in very nature God, the nature of Christ Jesus, He is God. Sabi mo, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made Himself nothing, taking the very nature of servant, being made in human likeness. Remember the word likeness, hindi sinabi human, but human likeness, katulad. Hindi sinabi tao, but likeness of a human, katulad ng tao. Hallelujah, forever. Hallelujah. And He found in appearance as man. Nakita raw ng tulad ng tao. Ang being found, nakita, in appearance as man, He humbled Himself and became obedient to death, even death on a cross. Verse 9, therefore, God exalted Him to the highest place and give Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee, hindi naman sinabi Sam, hindi naman sinabi Catholics, hindi sinabi Baptist, hindi sinabi Lupat. Sabi ng Bible, every knee, lahat. Walang itatangi. Every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Purihin si Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Kung kayo medyo may pagmamahal
lugar, walang alam tayo. Kaya kailangan mahalaga kung may alam tayo sa salita ng Diyos, di paglaban yung inyong pananampalataya. Hindi sasabihin ko, oo nga, ano, susunod ka na sa mali. That's the purpose of growth and transformation. To remain in the teaching in the Lord Jesus Christ. Yung manatili tayo sa aral ni Jesus. Ngayon, kung wala kang alam sa aral ni Jesus, eh di matatangay ka sa maling aral. And that's the purpose of growth and transformation. Nakita ikaw ay kalarawan ni Jesus na nakikita sa iyo tamang aral, nagbabago ang iyong buhay. Amen! May mga tao tagal-tagal na. Isa nga, may mga kusad sa aming sekta ng reliyon. Tagal-tagal na, pero sila pa yung pagkalo minsan, pero sila pa yung nagmumura sa telebisyon. Nag-aaway sa telebisyon, di ba? Wala pa na naman. Sasagutan siya. Sabi ng Bible, by their fruits you shall know them. Sabi ng kilala ang puno sa bunga. Kung anong puno siyang bunga, kaya ibig sabihin, kung nananatili ka kay Kristo, makikita sa iyo si Kristo. Makikita sa iyo ang ugali ni Kristo. Kaya sabi ng Lord, mga kapatid, sabi ng number 2, ang aking growth, it requires living like Jesus. Ang paglago at pagbabago nyo, kailangan nyo kayo mamuhay ng tulad ng kay Jesus. Si Jesus hindi nakipag-away, si Jesus hindi nakipag-debate, si Jesus hindi, totoo, basahin niyo. Hindi siya nag-away. Siya ay inaway, pero hindi siya nakipag-away. Siya ay dinumaan, pero hindi siya nagdura. Kasi may patas, bawal dura. Pero tingnan niyo ang Panginoon, no? Siyempre yung himala niya, bulag gumamit sa kanya. Pero dumura ang Panginoon, ilagay sa lupa, hinukutik yung lupa, tinapay sa sana. Dumaling yung bulag. Dumaling yung bulag. Mga kapatid, isang pinulo ng isang lugar, ano? May keto, ano? Sinama. Sabi ng Panginoon, lumublog doon sa River of Jordan. Sa Old Testament, ang River of Jordan, napakadumi. Pero nung panahon ng New Testament, doon ang bautismo si Kristo, malinis na. Bakit? Ang nagbibigay ng kalinisan sa buhay ng tao ay si Jesus. Si Jesus! Si Jesus! Amen! Amen! So, living like Jesus, it requires growth. Sabihin niyo, growth. Letter G, it means go forward to God. It means you need to pray always to God. Go. It means go forward to God. It means to pray every day. Every hour. Every day. Sabihin niyo, grow. Letter A. Relationship with God. Ano ibig sabihin niya? That you must have fellowship with God always. You and God alone. Baka mamaya wala na kayo makipag-usap na mag-isa sa Diyos. Iba yung Christian fellowship with other believers, iba yung fellowship with God. So yun po yun. Sabi niyo, bro. Letter O, others. So kailangan po others. Ano yung sabihin ng others? So ating kapwa, anong pinapakita mo pag others? Service. Paglilingkod. Hindi ka lang pwede magsabi, maglilingkod ako sa Diyos, hindi mo nakikita ang Diyos, kaya Espiritu yun. Ipaglingkuran mo yung kapwa, sapagkat whatever we did to the least of our brothers, we did it unto God. Ang paglilingkod sa ating kapwa, sa bawat tao, sa Diyos mo, ginagawa! Amen! Sabi niyo po, letter W, Word of God. Ano ibig sabihin ng Word of God? Kailangan mo mag-aral, study. Pag-aaralan mo ang salita ng Diyos, kaya po mahalaga may Bible kayo, hindi yung cellphone. May ang cellphone nyo, may download kayo doon na Bible, pero hindi ang tunay na Bible. Ang tunay na Bible ay libro. Amen? Sabi niyo, bro, transformation.
Paano nagkakaroon ng transformation ng tao? Yung tiwala at pag-asa sa Diyos. Trust and hope into God. Pag tayo ba'y pagtitiwala, yung pagtitiwala sa Diyos, at pag-asa sa Diyos, kahit anong klase ang pagkakao mo, ang Diyos ang magbabago sa iyo dahil may tiwala. Transformation. Kung sabihin yung walk, letter H, Holy Spirit. Ano ang Holy Spirit? Without faith, remember that the Holy Spirit will not move unto you. Hindi kilos, kaya mahalaga yung mayroong pagganap na pananampalataya. So yung po ang ibig sabihin ng rock, go forward to God in relationship also to others, and with the Word of God, it must transform you by the Holy Spirit. Purihin si Kristo. Purihin si Kristo. Amen! And finally, anong kagalakan ang aking nalalaman? Sabihin ako'y nakikinig ng pangalan sa ina. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himata. Sa kabay ng lingkod na pinapala. Finally, ako ngayon ay bagong buhay. Ako ngayon ay pinapala. Ako ngayon ay tagumpay. Sabay-sabay. Ang buhay ko ngayon, sisilig ang biyaya. Kumay masulot man ay hindi halitan. Ako'y tulong-tulong ng pag-asa at kalakasan sa pagtahan sa landas ng kapalaran. Finally, ako ngayon ang nalala. Finally, ako ngayon ang yaman na. Finally, sa iyong pagkaina, ako ngayon ay matalina. Finally, purihin ang Diyos. So I pray, sa patuloy yung paglago, nagkakaroon kayo ng bagong anyo, the image of God ang siya makikita sa inyo, in your face, in your whole being, yung presence ng Diyos. At yun po, pagdating ng panahon, hindi kayo mailigaw ng naman. Kahit anong lumapit sa inyo, pumatok sa inyo, pero huwag kayo makikipagdibaki. Dahil kasalanan ng pakikipagdibaki. Ang mahalaga ay, ipaniwanag mo kung ano yung iyong paniniwala. And we need to respect others. So finally, in growth, first it depends on your obedience to the teaching of God. Number two, it requires living like Jesus. And that is growth. Go forward to God, relationship to God, others, Word of God, transformation, and the Holy Spirit. And finally, in growth and transformation, it requires the Spirit anointing. Anointing, sabihin natin. Alam niyo, minsan salita tayo ng anointing. The anointing is the Holy Spirit Himself. Ibig sabihin ng anointing, siya mismo ang Espiritu Santo na nasa sa puso mo. That's why if you become a member of charismatic, you are now anointed. Because the Holy Spirit is in you. Amen. Sabi ng 1 John 2 verse 27, 1 John
chapter 2, verse 27, ito ang sabi ng Bible. 1 John 2, verse 27, ang sabi ng Bible ay, as for you, the anointing you receive from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things. So, anointing ang magtuturo sa atin, which is the Holy Spirit. The anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not counterfeit, as it has taught you, remain in Him. Sabihin niyo, counterfeit. Counterfeit. Ang ibig sabihin po ng counterfeit, si Satanas, ginagaya ang lahat ng ginawa ni Jesus. Kaya kung si Kristo yung nagtayo ng tunay na iglesia sa Jerusalem, kina-counterfeit ni Satanas. Ginagaya ni Satanas. Counterfeit. Miracle, kina-counterfeit ni Satanas. Lahat na may counterfeit, ang demonyo. Ha? Kaya tandaan niyo po, if you are anointed, because the Holy Spirit, He teach you. Siya ang nagtuturo sa iyo, kaya hindi ka maililigaw ni naman. Dahil ang Holy Spirit ang gagabay, magtuturo at magagay sa iyo. Raise up your hands. Sabihin niyo, Panginoon, salamat sa biyaya ng kaligtasan at dalangin ko po ang patuloy na paglago ng ating pananampalataya. Panginoon, Ikaw ang salita na magpapalago sa atin. At ang anointing, the Holy Spirit, ang magtuturo at gagamay sa atin. Mula ngayon, tinatakil ko ang counterfeiter. Tinatakil ko si Satanas na siya nagka-counterfeit ng lahat ng gawa ng Panginoon.
kapadukan nyo sa aming buhay espiritual. Dalangin ko, Panginoon, hindi po kami matakay at mailigaw inuman dahil kami may natutunan paglago sa iyong turong pananampalataya. Kaya dalangin kong balutin mo po kami ng banal mong dugo at lagi mong itago sa iyong lipunan. Ama, sa kapangyarihan at authority mo sa pangalan ni Kristo, aking sinasabay ang lahat ng sakit at karamdaman, lahat ng gawa ng kaawat, pinapagay mo sa apoy ng impyerno. In Jesus' name, and I pray, Lord, healing and deliverance. I pray, Lord, that you be the name of Jesus. In Jesus Christ's name, and Father, cover them in your precious blood. And we thank you so much, Lord, namin kami lahat ay answered prayer. Sa pangalan ni Jesus, as we say, give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamat po natin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Say, I am free. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Say, I am free. Because of what the Lord has done for us. Give thanks and praise. Give thanks, Lord. We give thanks. Hallelujah, answered prayer lahat. Kaugnay ng 30 taong anibersaryo ng ating ministeryo ay kasabay natin pagdiriwang sa Hong Kong. Kaya po, ang inyong pagdiriwang ay Wednesday group next week. Ang gagawin niyo po ay 3 barbecue, 3 bottled water. Ha? Bakit? Mabasbasan yan. Alam niyo po ba? Isa lang yung iinumin niyo yun. Yung dalawa, pag nabasbasan, yun ang ipaiinom niyo sa inyong employer para lalong bumain. At ang pinakamaganda, pag napainom niyo yun, i-increasean kayo ng sweldo. Ayan. So, yun po, itataas natin yun. Ha? 3 bottled water. At pagkatapos po, 3 pinakamahalagang prayer request. Ha? Isa lang sobre yun, pero 3 sulat lang. Walang dagdag, walang labis. At 3 lang. Symbolizing 3 decades. Ang sabi ng servant leader, ang balik nun, 30 pagpapala. Yan. 3, tapos 3 wish. Yung sabi doon sa John 15:7. And whatever you wish. Oh, yun, ibubulong natin yung wish. Amen. Iba yung prayer request, iba yung wish. Yan. At tapos, 3 kandila. Lagyan niyo po ng lagyanan. Ha? Kahit yung maliliit na gano'n, no? Tapos patong nyo sa parang plato na maliit. Yan? Yung karton na parang ano. Tapos isindihan natin dito yan. Yung parang papatak dyan. Yan. Tapos, ano pa? Tatlo lahat yan eh. Ha? At 3 akay. Yung visitors nyo. Kaya mahalaga po may akay. That is the fruit of your ministry. Bunga ng iyong paglilingkod, yung akay. And your attire is white, puti. Kung halimbawa wala kang full white, ano, kahit yung kalahati. Kung talagang wala kang puti, pag-ina mo yung buhok mo. Okay? So yun po, ha? Next week po yung pagpapalain po kayo ng Panginoon. Okay? At kung gusto niyo yumaman, sino gustong yumaman? Sumali kayo sa kooperatiba natin, ating financial literacy. Yan, makipag-alam kayo sa ating mga core group. Financial literacy natin, mataas ang tubo natin yan sa ating co-op. Yan yung sinasabi sa Acts of the Apostle chapter 4 na dapat nagkakaisa tayo sa vision ng servant leader. Amen! Amen! O, at ito na ang puhunan para sa inyong pagyaman!
ba? Isigaw nyo? Gusto, yung pinaka-importante, sabihin nyo na, Amen! Sabihin nga, sigaw nyo, sigaw nyo, sigaw nyo. Ito na ha! Gusto na magkaroon ng bahay na maganda. Sigaw nyo, fast track, Sister Selby, fast track. Yan. Okay, okay, sigaw nyo, sigaw nyo, sigaw nyo, sigaw nyo. Ito na! Okay, raise up your hands and let's pray the Psalm 91. Dasalin po natin